Ang ating Armed Forces of the Philippines, ang sabi lalabanan na ang China kung muling manghaharas uli sa mga RORE mission sa West Philippine Sea o sa ating BRP Sierra Madre. So matapang na sinabi ng ating Armed Forces of the Philippines na si Romeo Browner. So talagang malupit na sinabi to. So lalaban na talaga ang ating mga kasundaluhan pag hinaras sila. Tsaka yung isa pa, yung warship ng China, yung kanilang carrier, umatras na nang makita ang US aircraft na naglalayag din sa South China Sea. So nababahag din pala, no, talagang takot ang China, no, pagdating sa US na kumbaga sa mga muscle flexing sa South China Sea, so sa West Philippine Sea. Okay, no, so itong ating bibigyan na ng reaction video. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mga guys, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo umpisa. And also, siyempre, paki-subscribe kay John Reps. So, credit sa kanyang video to, no? So, please paki-subscribe din sa kanya. Okay, no? Umpisa na natin ang ating tatalakayin. Tinutukan ng patalim, ninakawan ng armas, sinira ang mga gamit, at may naputulan pa ng daliri. Ang mga ganitong eksena noong June 17 sa Ayungin Shoal ay hindi na raw hahayaang mangyari ayon sa Armed Forces of the Philippines sa mga susunod na RORE mission. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, ay papalag na ang mga sundalong Pilipino kapag hinaras uli sila ng China Coast Guard. Yung sinabi kong lalaban tayo, ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin hahayaan na basta na lang ibuli tayo ng ganon, no? Mahigit 2 linggo Ayun mismo sinabi ni Armed Forces Chief si Romeo Browner na lalaban na talaga. Sana nga lumaban na talaga kasi aping-api na talaga yung mga katropa natin diyan, no? Tapos ang insidente ay tumungo si Pangulong Marcos Jr. sa Camp Aguinaldo kahapon para pangunahan ang command conference ng Armed Forces of the Philippines kung saan pinulong niya ang ilang matataas na opisyal ng militar. Dito ay inilatag ng AFP kay Pangulong Marcos ang mga susunod nilang hakbang sa patuloy na tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Hindi na idinitalye ni Browner ang mga plano pero kabilang daw sa mga napag-usapan nila ay ang rules of engagement o kung paano tutugon ang mga sundalo kapag hinaras uli sila ng China Coast Guard. O syempre naman, hindi na sasabihin sa media kung anong gagawin. Anong gagawin ng yung mga plano ng Armed Forces once na hinaras uli sila ng mga China Coast Guard. We will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo, no? Hindi po yung lalabis. Ayon sa AFP ay ayun inutusan na ni Chief na talagang lalaban na, kutsilyo, tagaan. Halimbawa, pinakitaan sila ng Chinese Coast Guard ng taga o palakol, papalakolin sila, palakol din o kutsilyo din ang katapat nun. So talagang sila, parang ganun na nga rin, magsasaksakan sila o magtatagaan sila doon sa West Philippine Sea. Parang ganun mangyayari, no mga guys, no? Hindi nila pwedeng palampasin o kalimutan na lang ang ginawa ng China nitong huling resupply mission. Gumawa rin ng AFP ng mga hakbang at nakarating na sa China upang maibalik ang mga ninakaw na armas at pagbayarin ng 60 million pesos para sa mga nasirang gamit. Samantala, 2 araw pa lang ayun, gumawa na ng paraan, ang ating gobyerno, pagbabayarin daw nila ang China government sa mga pinsalang na idulot nung yung huling pangharas ng China noong June 17.
So talagang talagang ewan natin kung magbabayad yung mga muhukong na China na to. Ang matapos ang BCM o Bilateral Consultation Mechanism ng China at Pilipinas para pahupain ang tensyon, abay tila hindi na naman muling tumupad sa usapan ang China Grabe, dahil muling bumalik ang tinaguriang monster ship ng Yun. China sa West Philippine Sea. Ayon sa isang post ng security expert na si Ray Powell, muling pumasok ang China Coast Guard Vessel 5901 o monster ship ng China at dumaan ito sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre bago ito tumungo sa Escoda Shoal kung saan nakabantay naman doon ang Yun. BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Yun. Coast Guard. At habang nakabantay ang BRP Teresa Magbanwa ay lumapit umano ang monster ship ng China Yun. sa layong 600 metro lamang at tila binabantayan din ang Philippine Coast Guard vessels. Yun. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang O tingnan nyo itong mga itong China, 'di ba nagkaroon ng bilateral talk. Kumbaga pahupain ang tension sa West Philippine Sea. Nagkaroon na ng pag-uusap ang China at ang Pilipinas. So ano nangyari Nandiyan pa rin. Talagang hindi tumutupad sa kanilang usapan, no. So talagang hindi na dapat talagang pagkatiwalaan to ng mga Chino na to, no. Tingnan mo nandiyan na uli. Nandiyan pa rin ang mga presensya o kumbaga nananakot pa rin. Hindi naman malaman kung nananakot pa rin o talagang nagbabanta uli ang mga Chino na to sa ating teritoryo. Pagkatapos ng bilateral meeting na yan, no? So wala palang kwenta yun. So talagang hindi dapat talagang pagkakatiwalaan to itong mga Chino na to, no? Mga sila, no? Mga ganid talaga. ang Philippine Coast Guard tungkol dito. At tungkol naman sa naging revelasyon kamakailan kung saan sinabi ni Senadora Amy Marcos na target umano ng hypersonic missiles ng China ang ilang lugar sa bansa. Ayon kay Browner, kahit siya ay hindi niya alam kung saan nakuha ng senadora ang mga impormasyon, gayong hindi naman niya nakita ang war plan ng China at ang isang war plan ng sinumang bansa ay hindi basta-basta lang nakakalat sa social media. Yes. Dagdag pa ni Browner ay kung tutuon man yan, ay pinaghahandaan na umano yan ng Armed Forces of the Philippines. Mismo hindi ko nakita yung sinasabing report na yan or even the locations of these 25 targets. Yun. Ang isa pong pwede natin gawin is we harden our facilities. We protect our facilities from possible missile attacks. Ito tingnan nyo naman May report si Amy Marcos, Senadora Amy Marcos, no? Na ewan natin kung saan niya nakuha yung ganyang mga mga report o kanyang papasabugi ng China ang Pilipinas ng hypersonic missile. Yung mga ganung mga yung mga ganung mga plano, no. Hindi talaga yang nilalabas sa publiko. Yan, may kumbaga secret na yan, no. So talagang hindi natin malaman kung totoo itong sinasabi ni Senadora Amy Marcos, no. So talagang parang nagmamarites lang. Ewan natin, no. Kasi yung maganyang mga military matters na talagang sikreto na yan, hindi yan inilalabas kung saan o kung saan man mga social media, no. So ayun nga, in Taiwan ang tagal na mga dekada na maraming lumalabas na susuguri na ganito, susuguri na, palulubugin na, sasakupin na ng China yung Taiwan. Hanggang ngayon wala pa naman. So kaya hindi basta-basta hindi basta-basta gagawin ng China yan, no. Wala naman sila makukuha sa Pilipinas Kaya nagtataka na lang ako, no. Nagtataka na lang taong bayan, no, bakit ganun. Sobra namang transparent yung China. Military matters na yan, no. Pirma din ng AFP na nasa Pilipinas pa rin ngayon ang Typhoon Mid-Range Capability System na idineploy ng Amerika sa bansa noong Abril.
Ito ang isa sa mga missiles ng Amerika na pinuna kamakailan ni Russian President Vladimir Putin dahil labag daw ito sa kasunduan ng pag-deploy ng nuclear-capable missiles. Malapit kasi ito sa North Korea at China na matalik na kaibigan ni Putin. Pero ayon sa AFP ay nakatakda rin itong alisin sa bansa sa Setyembre. Tingnan nyo naman. Maraming tumutulig sa paglagay ng mga missile capability o yung Typhoon na nilagay ng Amerika diyan sa atin sa Luzon. Maraming umiiyak na bansa tulad ng Russia, China, North Korea. Tingnan mo, nagalit o pinansin nila yung paglalagay ng mid-range missile sa Luzon ng Russia. So siguro takot sila eh. Takot sila sa mga gamit ng Amerika, no? At sa update naman mga kabayan, tungkol sa aircraft carrier ng China at Amerika sa South China Sea, base sa post ay binaybay ng US aircraft carrier ang South China Sea, habang ang aircraft carrier naman ng China na Shandong ay umatras at tumungo sa pagitan ng Hainan at Paracel Island. Tingnan nyo naman. Biglang umatras, biglang lumayo na nakita ng Chinese aircraft, yung US aircraft dyan na naglalag sa Philippine territory. Atras layo eh. Kung pagbabasihan ng satellite image na inilabas mga kabayan, ibig sabihin ay umiwas ang mga barko ng China dahil sa ulat ng News 5 ay malapit ito sa border ng ating teritoryo, pero sa ngayon ay lumipat na ito ng pwesto at lumapit na sa mainland ng China. Takbo yung aircraft carrier ng China, no? Makita yung US aircraft diyan sa Palawan. Habang ang aircraft carrier naman ng Amerika ay nasa South China Sea pa rin nag-ooperate. Tignan nyo naman talagang hanggang banta-banta lang o pambubuli lang kaya gawin ng mga Chino na to, no, sa Kung tutuusin kung gusto nila talagang sakupin ng buong South China Sea o West Philippine Sea noon pa, dapat binibira na nila ng missile yan, no? So hanggang doon lang talaga sila. Hanggang banta-banta lang naman yan kaya nilang gawin eh. Kasi nga hindi nila kaya. Maraming pumuprotekta sa Pilipinas na malalakas na bansa. So, ang parang gusto lang ng mga Chino, makuha nila ang teritoryo nang hindi gumagamit ng puwersa. Kaya ang ginagawa nila puro pambubuli. Baka nga isipin nila pag nabuli nila at natakot nila ang Pilipinas, tuwan-tuwa sila na walang naganap na gera. Pero napa sa kanila yung teritoryo ng Pilipinas. Garang ganon. Para nambubuli lang talaga. Parang sinusubukan lang yung Pilipinas kung titiklop sa pambubuli nila. Pero hindi yata mangyayari yun, no? Maisip din siguro yung ating gobyerno. Okay, no? So mga guys, no? So hanggang dito na lang tayo mga guys. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe mo lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara para naman maikalat pa ni YouTube ang ating mga video sa iba pang mga netizens. Okay?